Ako, isang may-ari ng unit sa unang palapag na ni minsan ay hindi pa nakasakay ng elevator. Ay pinuntahan ng property management at sapilitang hiningian ng 8,000 bayad para sa elevator. Pero bukod sa wala akong binigay na kahit isang cash-in, ako pa ang nagpabayad sa property management ng 20 milyon bilang danyos. Nang mga sandaling iyon, ang manager na si Wang Dafa, kasama ang dalawang naglalakihang gwardya, ay hinaranggan ng gate ng bahay ko. Hanggat humihinga ka, kailangan mong bayaran ng bayad sa elevator na yan. Manager Wang, huling beses ko na itong sasabihin. Nakatira ako sa unang palapag. Ang pintuan ko ay direktang nakaharap sa courtyard ng subdivision. At may sarili akong maliit na bakuran. Mula nang maibigay sa akin ang bahay hanggang ngayon, sa loob ng buong 3 taon. Minsan, hindi ko pa napandat ang bata ng elevator sa building na ito. Tapos pagbabayaran mo ako para sa 3 taon, naaabot sa 8,000. Para sa operation at maintenance ng elevator. Sa tingin mo ba naaayon yan sa batas? Hahaha, batas. Dito sa subdivision na ito, ang patakaran ng property management ang batas. Wala akong pakialam kung saang palapag ka pa nakatira. Basta't nakasulat sa titulo mo na bahagi ka ng building na to. Ang bayad sa elevator ay kailangang hatiin base sa sukat ng bahay. Kung hindi ka magbabayad, nilalamangan mo ang lahat ng may-ari dito. Ang sandaling iyon, si Aling Zhang na nakatira sa ikalawang palapag, hindi ko alam. Kung kailan pa naglakad papalapit sa amin. Shaolin magpapakatotoo lang ako ha. Magkakapit bahay lang tayo. Araw-araw tayong nagkikita. Bakit ba masyado kang nagbibilang? Kahit nasa unang palapag ka't hindi nag-elevator. Kapag nasira naman ang elevator, hindi ba babagsak din ang presyo ng buong building? Kung mag-aambag ka ng kaunti para sa maintenance. Para din yan sa pagpapanatili ng halaga ng sarili mong bahay. Ay intindihan mo ba, Aling Zhang, dahil napakamaunawain niyo naman pala. Bakit hindi na lang kayo ang magbayad ng 8,000 ito para sa akin? Total, araw-araw kayong sumasakay ng elevator. Umaakyat ba kayo ng mahigit 10 beses sa isang araw? Isipin niyo na lang na dagdag bayad niyo yan sa araw-araw na paggamit. Aba, paano ka ba magsalita? Bata ka. Bakit naman ako ang magbabayad para sa'yo? Namimilusopo ka lang eh. Manager Wang, wag na kayong makipagtalo sa kanya. Ang mga ganyang patay gutom sa utang, kailangang turuan ng leksyon. Lin Feng, itaga mo to sa bato. Bago lumubog ang araw, kung hindi pa pasok sa account ng management ang 8,000 piso. Umanda ka, dahil hindi na magiging tahimik ang buhay mo. Ang pagputol ng tubig, kuryente, at internet, umpisa pa lang yan. Ay paprint ko pa ang pangalan mo, at ipapaskil sa labas ng gate para ipahiya ka sa lahat. Para makita nila kung gaano ka kaganid. Wang Dafa, lahat ng sinabi mo ngayon, naka-record na sa akin. Ayon sa batas, bawal putulin ng property management ang kuryente, tubig, at iba pang serbisyo, para lang maningil ng dus. Kaya subukan mong putulin ang tubig at kuryente ko. Tatawag agad ako ng pulis, at irereklamo ko kayo sa kinauukulan. Hey, pulis, sige, tumawag ka. Tingnan natin kung pansinin ka ng mga pulis. Sa ganitong klaseng away pera sa loob ng subdivision. Mahigit 10 taon na ako sa property management. Lahat na yata ng pasaway, nakaharap ko na. Ako pa ang tatakutin mo sa batas. Pues, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Buti nga sa'yo, ang yabang mo kasi. Magdusa ka ngayon. Pagbalik ko sa sala, may narinig akong mahinang kalabog mula sa kusina. Agad akong lumapit at binuksan ng gripo. Ilang patak lang ng malabong tubig ang lumabas. Tapos, biglang namatay ang ilaw sa kisame. Lumapit ako sa bintana, at tiningnan ng mga nakasinding ilaw sa kalsada, kung gusto nilang maglaro. Pues, saisabayan ko sila, at lalakihan natin ang laro. Kinaumagahan, nagising ako sa sunod-sunod na pag-vibrate ng cellphone ko. Pagtingin ko sa phone, puro messages mula sa group chat naming mga nakatira sa subdivision. Nagpadala si Wang Dafa ng 3 mahahabang voice message sa group chat. Magandang umaga po sa lahat ng mga homeowners. Ang homeowner po natin sa Building 1, first floor, na si Lin Feng, ay 3 taon nang sadyang hindi nagbabayad ng maintenance at elevator fees. Hinihikayat ko ang lahat na magkaisa at labanan ng ganitong pagiging balasubes. Lumabas ako ng bakuran. Sa mismong pinto ng bahay namin, may nag-spray gamit ang pulang pintura ng 2 dambuhalang salita. Balasubes. Lumingon ako at bumalik sa loob ng sala na walang kuryente. Pinilit kong pigilan ng matinding galit sa dibdib ko. At muling tiningnan ang screen ng cellphone ko. Nagkakagulo na ang lahat sa group chat. Una, nakatira ako sa ground floor. Hindi ko pa nagamit ang elevator kahit kailan. Kaya hindi kailangang magbayad ng elevator fee ang mga taga-ground floor. Pangalawa, ang walang palam na pagputol ng admin sa tubig at kuryente namin. At ang pag-spray ng mga nakakainsultong salita, ay malinaw na kaso ng panliligalig at paninira ng ari-arian. Na-screenshot ko na ang lahat bilang ebidensya. Magkita na lang tayo sa korte. Wang Dafa, desidido ka talagang patahimikin ako, Gagamitin mo pa ang pang-uod-joke sa iba para pilitin akong sumuko. Dahil hindi tayo magkaintindihan dito sa group chat. Dadaanin ko na lang ito sa tamang proseso. Hello, gusto ko pong magreklamo laban sa Qiangsheng property. Pinatay po nila ang main valve ng tubig namin ng walang palem. Sige po, sir, magpapadala po kami agad ng tao para tingnan yan.
Makalipas ang kalahating oras, sinama ko ang mga taga-water district, papunta sa pinto ng main water valve room. Anong ginagawa niyo rito? Sino nagpapasok sa inyo? Nakakuha po kami ng reklamo, kaya nandito kami para i-check ang main valve ng tubig. Anong i-check? Restricted area tong machine room. Bawal pumasok ang mga hindi authorized. Ang admin ang may hawak ng mga equipment dito sa subdivision. Wala kayong karapatang makialam dito. Boss, bawal po sa batas ang basta-bastang pagputol ng tubig ng mga residente. Kaya pakibuksan na po ang pinto. Ako pa ang bawal. Yung pagtakas niya sa bayarin sa admin, hindi ba bawal yun? Sinasabi ko sa inyo, walang pwedeng pumasok sa pintong ito ngayon. Maliban na lang kung bayaran niya yung 8,000 piso, na walang kulang kahit isang kasing. Mr. Lin, pasensya na po, pero hindi na namin saklaw ang ganitong sitwasyon. Mabuti pa, tumawag na lang kayo ng pulis. Wow ha! Nakita mo na, teritoryo ko to. Lin Feng, kakalabanin mo ko. Wala ka pang binatbat, hindi lang kuryente at tubig mo ang puputulin ko. Gagawin kong impyerno ang buhay mo sa subdivision na to. Kahit mga nagde-deliver ng pagkain, hindi makakapasok. Ano, hindi ka naniniwala? Tiningnan ko ang mukha niyang kala mo kung sinong hari. Hindi ako umimik, tumalikod ako at naglakad pabalik. Nako. Pasensya na nadulas lang yung kamay ko. Ha ha ha. Shaolin, madumi ka na naman talaga. Kaya okay lang na madagdagan pa ng konting dumi, di ba? Tandaan mo tong isinaboy mong tubig, Alinzang. Ipapainom ko to sa'yo ng may tubo pa. HMP. Pag-uwi ko, hindi ko na inatupag linisin ang dumi sa katawan ko. Hinalungkat ko mula sa pinakailalim ng cabinet, ang isang itim na briefcase. Pagkabukas ko nito, umungad ang isang set ng maliliit na spy camera at mga recording device. Dahil hindi kayo madaan sa maayos na usapan, ipapatikim ko sa inyo kung ano ang tunay na karma. Tumuntong ako sa silya, at palihim na ikinabat ang camera. Sa ilalim ng bubong, sa itaas ng gate. Nakabantay ng maigi ang lens sa pintong binuhusan nila ng pulang pintura. Nakahanda na ang lahat. Hinihintay ko na lang na kumagit sila sa pain. Sa sumunod na 3 araw, naranasan ko kung paano tuluyang mapahiya at itakwil ng lahat. Puno ang bulletin board ng subdivision ng mga litrato. Ng gate namin na nabuhusan ng pulang pintura. Pero hindi ko yun pinansin. Nitong mga nakaraang araw, umaasa lang ako sa power bank para hindi mamatay ang cellphone ko. Habang tahimik na naghihintay ng balita mula kay Mang Chen. Pagsapit ng hapon, sa ika-4 na araw. Habang nakaupo ako sa bakuran para linisin ang mga nasirang orchids. Tingnan ninyong lahat, iyan ang mapapala niya. Formal na siyang nireklamo ng management namin sa korte. Para bayaran niya ang 8,000 pisong bayad sa elevator. At magbayad pa ng 12,000 piso para sa danyos at paninira ng puri. 20,000 piso lahat-lahat, at hindi pwedeng kulangin kahit isang kasing. Kayang-kaya kong ipanalo ang kasong to kahit nakapikit pa ko. Ang mga nakatira sa ground floor ay hindi naman gumagamit ng elevator. Kaya hindi sila dapat magbayad para rito. May malinaw na batas na nagpapatunay dyan. Imposibleng hindi to alam ni Wang Dafa. Saan naman kaya niya nakuha ang kapal ng mukha na kasuhan ako? Nang ilipat ko sa pahina ng mga ebidensya, sa pinakaibaba ng kasunduan, aking gulat ko nang makita ang pirma kong Lin Feng. At sa ibaba nito ay may nakadiin pang pulang thumb mark. Tinitigin ko ng maigi ang pirma. Nanlaki ang mga mata ko. Pinik nila ang pirma ko. Hihihi, anong problema? Natameme ka yata, Senyorito Lin. Malinaw na nakasulat yan sa papel, may thumb mark pa. Ikaw mismo ang pumirma niya nang bumili ka ng bahay. Huli na para takasan mo ang utang mo. Wang Dafa, ang pamemeki ng pirma at thumb mark para gawing ebidensya sa korte. Alam mo ba kung anong krimen ang ginagawa mo? Falsification of evidence yan. Aabutin ka ng hanggang 3 taong pagkakakulong para dyan. Huwag mo nga akong takutin. Tandaan mo to. Siguradong talo ka sa kasong to. Kapag nangyari yun, hindi ka lang magbabayad. Paluluhurin pa kita sa harap ng buong subdivision. Para magmakaawa at humingi ng tawad sa akin. Nimemeke sila ng ebidensya. Hindi na lang ito simpleng kasong sibil. Sigurado akong may taong nakakaalam sa batas. Ang nagtuturo kay Wang Dafa ng mga gagawin niya. Akala ba nila, sa pamamagitan lang ng pekeng kontrata, ay tuluyan na nila akong mapapabagsak? Sige, magaling. Wang Dafa, tinatanggap ko ang sapina na to. Sa susunod na Miyerkules ang hearing, di ba? Mas mabuting magdasal-dasal ka na. Dahil pagdating natin sa korte, tingnan natin kung kasing tigas ng bunganga mo ang mga buto mo. Ang tigas talaga ng bunganga mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. HMMM. Oh, nahanap ko na. Sobrang gulo ng accounting ng Qiangsheng Property. Hindi lang nila binusa ang maintenance fund ng subdivision nyo. Sangkot din sila sa malaking halaga ng pera na hindi naka-record. Wang Dafa. Sana makangiti ka pa sa araw ng paglilitis natin sa korte. Makalipas ang 3 araw, kakauwi ko lang galing sa labas para kumain. Nang makita kong siksikan ng mga tao sa entrance ng subdivision.
May isang napakabonggang van na nakaparada sa gate. Naramdaman kong may mali. Mga katropa, grabe to ah. Nandito ngayon si Kuya Dameng sa lungsod na ito. Sa isa sa pinakamarangyang subdivision dito. Papakita ko sa inyo ang isang walang hiyang balasubes. Nakatira sa bahay na nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Pero 8,000 lang, ayaw pang bayaran. Kuya Dameng, tulungan mo naman kaming mga taga-property management. Nagpapakahirap kaming maglingkod sa mga nakatira rito. Pero hindi na nga siya nagbabayad. Pinagbabantaan pa niya ako. Oo nga, totoo yan. Tingnan mo, Kuya Dameng. Siya ang nanakit sa akin. Sumusobra na talaga siya. Napakasama ng ugali ng lalaking yan. Gusto ko lang naman siyang pagsabihan ng maayos. Pero binuhusan ba naman ako ng matamis na inumin, kahit alam niyang matanda na ako. Tingnan niyo oh, hindi pa nga natatanggal ang mga mantsa sa damit ko eh. Tara, ibunyag natin ang baho niya. Tabi, padaan. Ayun, siya yun. Siya yung balasubas na si Lin Feng. Mga idol, ito na ang walang hiyang balasubas na sinasabi ko. Halika rito, ikaw si Lin Feng, di ba? Nakatira ka sa mansyon, pero tinatakbuhan mo ang 8,000 piso. Wala ka bang konsensya? Wala akong anumang utang sa inyo. Karapatan ko sa ilalim ng batas na huwag magbayad ng elevator fee dahil nasa ground floor ako. Tungkol naman sa pagpeke ng management sa pirma ko para kasuhan ako. At sa walang palam nilang pagputol ng kuryente at tubig ko. Sa korte na lang tayo magkaalaman. Tumahimik ka nga, puro basura yung lumalabas sa bibig mo. Natanggap mo na nga yung patawag ng korte. Ang kapal pa rin ng mukha mong magyabang dito. Tandaan mo to, ngayon, sa harap ng lahat ng nanonood sa internet. Kapag hindi ka nagbayad, puwersahan ka naming pagbabayaran. Gibain niyo ang pintong yan. Hala, si Boss Wang na mismo ang nagutos na gibain ng pinto. Tama lang yan. Ganyang kamay na bakal dapat sa mga makakapal ang mukhang ayaw magbayad. Wang Dafa, sigurado ka bang jejabin mo yan? Bago mo gawin yan, iminumungkahi kung tumingala ka muna. Ha? Ikaw, nagkabit ka ng CCTV. Ano naman kung may CCTV? Wala akong paki. Ako ang magpaparusa sa'yo ngayon. Deserve mo lang na gibain ng pinto mo. Sige, gibain nyo. Gibain. Ha. Ituloy nyo lang, huwag kayong titigil. Mga kalib, nakita nyo ba yun? Ito ang kamao ng hustisya. Tigil, ibaba nyo ang mga hawak nyo. Officer, anong ginagawa nyo rito? Inaayos lang ho namin ang maliit na gulo rito sa subdivision. Ayaw po kasing magbayad ng utang ng lalaking to, kaya ako ang tumawag ng pulis. Nirereklamo ko po ang manager ng Qiangsheng property na si Wang Dafa. Dahil sa panggugulo, sinadyang paninira ng pribadong ari-arian. At hinalang pamemeke ng mahalagang ebidensya na nakasasagabal sa hustisya. Nandito ang lahat ng CCTV footage at mga kaukulang ebidensya sa loob nito. Officer, gusto ko pong magsampa ng kaso. Mr. Lin, tungkol sa reklamo mo na ang kliyente ko raw ay nanggulo at nanira ng ari-arian. Ginagawa lang po ng kliyente ko ang tungkulin niya bilang property manager. Para singilin ka sa mga obligasyon mong matagal mo nang hindi binabayaran. At tungkol naman sa pag-iba ng pinto, sobrang reaksyon lang yun ng mga gwardiya dahil nadala sila ng emosyon. Handa kaming bayaran ng gastos para sa bago mong pinto. Nasa 1,000 rin yun. Pirmahan mo na ito para tapos na ang usapan. Ano, narinig mo ba? Si Attorney Zhang ay direktor sa isang malaking law firm. Kaya kung alam mo ang nakabubuti sa'yo, pumirma ka na agad. Huwag kang abusado, binibigyan ka na nga ng pabor eh. Attorney Zhang, dahil direktor ka kamo ng isang malaking law firm. Dapat lang na ang kaalaman mo sa batas. Ay hindi naman ganyang kapurol, di ba? Ang magdala ng 4 na tao sa gitna ng tirik na araw. Para sa pilitang wasakin ng pinto ng isang pribadong bahay. Tapos ang tawag mo dun, nadala lang ng emosyon. Mr. Lin, huwag mo akong takot-takutin sa mga batas na yan. Nagsimula ang lahat ng ito dahil ikaw ang unang hindi nagbayad. Heto ang kasunduang pinirmahan ng kamag-anak mo. Malinaw yung nakasulat, itim sa puti. At may buong bisa yan sa ilalim ng batas. Ikaw ang unang lumabag sa kontrata. Kaya ang ginawang aksyon ng kliyente ko para ipaglaban ang karapatan niya ay maiintindihan sa mata ng batas. Ama, pumirma ka tapos ngayon gusto mong takasan ang utang mo. Kahit bumaba pa ang lahat ng santo, walang makakapagligtas sa'yo.